Plus. Hello guys, this is Erlinda 60 Weeks Vlog once again. I am so very happy today because I got it. Look at this guys, what it is. And for how long years guys, it's almost 11 years that I am living here. Actually last March, I am already 11 years for living here in New Zealand. And I don't realize guys, after 11 years, I've become a New Zealander. I become a new citizen, New Zealand citizen. And I got this after a few months. I was being a New Zealand citizen last October. I received the notice that I need to, I apply a New Zealand citizen last year, starting, I think if I'm not a mistake, is April. And then I received the notice that I need to be going to the place where we are going to, I don't know in English, sorry guys, I am not fluent in English, Tagalogin ko na lang, na naka-ano ako ng notice na kailangan kong manumpa para maging New Zealand citizen last September. And October, nanumpa ako bilang New Zealand citizen. Hindi ko po inisip na maging New Zealand citizen ako. And hindi ko inisip na sa isang dukang kagaya ko, sa isang Pilipina na kagaya ko, ay mararating ko ito. Lagi kong sinasabi na isa lang ako talagang mahirap na tao, walang pinag-aralan, grade 4 lang ako. And then, maraming dumaan sa buhay ko na hindi ko akalain na masusurvive ko lahat. Nagkaroon ako ng 5 anak. Marami akong pinagdaan ng trabaho. Marami akong narating na lugar sa iba't ibang bansa dahil sa kagustuhan kong mabuhay ko ang mga anak ko. Maraming nagdaan sa buhay ko na alam ng lahat sa lugar namin sa Pampanga kung sino ako. And then, there is a time 2010 na kasi almost long years na nag-work ako as a beautician in Saudi Arabia. And then, nag-for good ako 2010 bilang isang beautician. At natuto akong gumamit ng laptop. Actually, tablet lang ang gamit ko that time. Natuto akong pumasok sa YouTube. Pero at that time, hindi pa ako yung vloggers. Ano ako guys, that I was joined with the Are You Interested to looking someone else to be with me one day. But I am not, hindi ko lang, kumbaga sa akin parang pling-pling lang. Hindi ko plinano na makapagkasawa ng ibang lahi kasi siyempre Pilipino tayo. At siguro dahil sa pananalig ko na rin sa Diyos, sa panalangin ko sa Kanya, na sana bigyan niya ako ng panibagong buhay, bigyan niya ako ng pagkakataon na may raise ko ang buhay ko, pagkatao ko, dahil mahirap lang kami. Sa dinami-dami guys ng pinagdaanan ko sa madalit salita guys, na I met a lot of men in Are You Interested? There is a foreigner from US, from Bangladesh, from India. But hindi ko po siya siniryos. Hindi ako naging seryoso sa kanila. And then one day, I met David McCarthy. David McCarthy is a journalist. I met him 2012 in Are You Interested? It's been a long years, guys, before na nagkaroon kami ng communication, na nagkaroon na kami ng commitment, na nanligaw siya sa akin. I tell him a lot from me. I never, yung wala akong tinago sa kanya, I never hiding anything with my life. I tell him everything. So,
nung una, sabi ko sa kanya, hindi ako karapat-dapat sa'yo kasi I am not a professional woman and I have 5 children and I've been a lot of trials in my life na I think it's not, hindi karapat-dapat sa'yo. Sabi niya sa akin, I don't care who you are. I don't care what will happen to you in your fast. Your fast is, hindi ko, sabi niya, yung fast mo, ay, hindi ko, I don't care. Sabi niya gano'n. So, sabi ko, paano tayo magkakaroon ng commitment samantalang hindi ako masyadong marunong mag-English. I don't know, I am not fluent in English. I am just only grade 4. It's not easy, sabi ko ganun sa kanya, na maging friend mo. Before guys, it's just offer for me as a friend only. And then, 2013, he decided to visit me in the Philippines 2 times. And then we met. Is coming in our country in the Philippines January 1, 2013. And then nagkaroon kami ng communication, nagkaroon na kami ng commitment, kumbaga naging na kami, friends na kami that time. And then wala pang love there is no love yet na nagkaroon kami ng friends lang ganon hanggang sa nung first month niya sa 1st January for 6 months, we nagbalik siya sa Pilipinas, sa New Zealand, we still have communication. And then siguro na-feel niya na nagustuhan niya ako. And then bumalik siya ng July sa Pilipinas. And then sa madaling salita, after July, nagkaroon na kami ng love. Nagkaroon na kami ng kumbaga nagkaroon na ng feeling na love na, hindi na yung friends lang. And then doon ko natikman yung pangahalaga niya sa akin. And then, after a year guys, 2014 March 3, inimbitahan niya ako dito sa New Zealand. And then, after that guys, after 6 months, bumalik ako sa Pilipinas. Hindi ko akalain na bibigyan niya ako ng pagkakataon na tumira dito sa New Zealand. And then, after that guys, kinuha na niya ako. Sa madalit salita, we are getting naging mag-girlfriend and boyfriend na kami hanggang sa dumating sa puntong kinuha na niya talaga ako. And then, nakabalik ako dito. And then, naging, nilakan niya yung mga papeles ko. Naging, naging residence na ako after 2 years. Naging residence ako. Nagsama kami na parang mag-asawa. Nagsama kami na pinakita ko sa kanya kung ano ang pagmamahal ng isang babae, na isang Pilipina, sa isang ibang lahing kagaya niya, na pinaramdam ko sa kanya na hindi lang ako kaibigan, kundi isa akong asawa, na kahit hindi kami kasal ay pinakita ko sa kanya kung paano magsilbi ang isang Pilipina sa ibang lahi. So, in that time guys, naging residence ako hanggang sa in-apply niya ako as a resident, permanent residence. Naging maayos ang buhay namin, naging pati mga anak ko tinulungan niya, pati yung anak ko nag-aaral that time natulungan niya. Marami siyang natulungan sa pamilya ko, hanggang pati sa mother ko natulungan din niya. Though hindi ako yung demanding, I am not asking anything with him, hindi ako yung klase ng tao na mailig sa mga material na bagay. So, siguro kaya niya po ako minahal dahil dun sa mga bagay na hindi po ako mahilig sa mga bagay na mamahalin at hindi ako nagdidemand ng pera sa kanya. So, dumating sa punto guys na nakarating na kami ng 10 taon. Hanggang sa naging magandang pagsasama namin sa loob ng 10 taon, in-apply na niya ako ng New Zealand citizen. So, eto na nga siya guys. At sa pagiging vlogger ko, siguro lagi ko na ikukwento sa inyo kung anong buhay ko. So, eto na guys, nag-apply na ako ng passport. Eto na guys, para marating ko kung nasaan yung mga anak ko at magkaroon ako ng freedom sa buhay ko. Eto na guys siya. So, ayan. Ayan na siya guys. Ayan. So, eto na guys, New Zealand citizen na ako. May passport na ako ng New Zealand. Ayan. I am so very proud and very happy kasi I can go anywhere without visa. Yun lang yung intention ko. So, hindi ko pakikita sa inyo yung, guys. Ayan lang. Wow! New Zealand citizen na ako guys. May passport na ako. Pwede na ako umuwi sa Pilipinas na bibisitahin ko mga anak ko. At pag-aaralan ko kung ano ang mga do's and do's kapag meron ka ng isa ka ng New Zealand citizen at may passport ka na. Marami pa po akong pagdadaanan dito na hindi ko alam kasi siyempre bago
marami po kasing mga bagay na dapat mong pag-aralan. So, eto guys, this is it guys, na hindi ko akalain na isang grade 4, isang dukha, ay maging isang New Zealand citizen. Though I still love Philippines, I still love my Philippine passport guys, but I need to use this just because of my family's opportunities. I wanna thankful to my loving David McCarthy for doing a good partner in my life. Kasi siya yung gumawa ng lahat para maging maayos ang buhay ko. Though hindi ako mayaman, I am not rich, but I am contented who I am right now. I am so thankful to David McCarthy and to all my neighbors here, especially to Denise Farland, that who was helping me on this, also being a witness to apply my passport and to apply my New Zealand citizen. Thank you to Denise Farland. Thank you very much to all my families na sumuporta sa akin ng mga anak ko na, sige ma, mag-apply ka ng New Zealand citizen. I am so very thankful to God especially. God, thank you because of you guys. God, I am here right now, being a New Zealand citizen, got passport. But hindi ko po inaalis sa puso ko bilang isang Pilipino. I'm still a Filipino, guys. I love Philippines. I love New Zealand because New Zealand gave me a chance to make a new journey in my life. David McCarthy gave me a chance to raise my life, though I am not a professional, I'm not fluent in English, but David guiding me, give me a chance to be a woman, as a mother, as a wife, na yung maging, kung paano ka maging isang tunay na babae para sa kanya. It treat me like a pedestal, it treat me like I am a special with him. Lagi niya sinasabi, I'm a special woman. Is in my life. So thank you very much, David McCarthy. Thank you very much to all my families, to all my children. Thank you. Sa lahat ng mga anak ko, sa mga apo ko. Maraming salamat. I love you all and thank you to all my subscribers. Thank you to all my super chatters. Thank you to all my super thanks. Thank you to all my members, to all my members and to all my DC groups. Thank you very much to all of you. And this it is, guys. I got it. Thank you very much to all of you, especially to the YouTube creators, especially to, of course, number one, our God Almighty. God, thank you for being, guiding me in every day, guiding me in my life, give me a chance who I am right now. But I am not changing, guys. Hindi ako nag-change na kung sino ako. I am Erlinda Makaspak Baisik. No change, just only being a citizen, but still, I am still Erlinda Makaspak Baisik. Thank you very much to all of you and God bless. I love you all, mama.